Very interesting itong bagong paraan ng pagtatago at pag-liquidate itong cryptocurrency. Yan, oo. Meron po ba tayong kapasidad para po matrack, matrace po yung mga suspected ill-gotten wealth when it comes to cryptocurrency? Meron po ba tayong power para po i-freeze yung makikita po natin, kung makikita natin yung mga natatagong yaman? So that's an interesting question. Yes, we have the power to para matrack itong cryptocurrencies na to, no? That's one. And then kung ang tanong is if we have the power to or the any law to regulate saka to stop yung ng cryptocurrency, wala. So on the first part, kaya natin siya i-monitor, kaya natin siya i-track. Lalo ngayon nung in-announce natin ito, maraming lumalapit sa CICC, in my role as CICC, na nagsasabi that they have. Kasi parang black market tong yung lalo na yung tinatawag nilang USDTs. Yes. This cryptocurrency, black market yan eh. So marami na lumalapit sa CICC to give information about the vendors, yung mga sellers ng mga cryptocurrency nito. And in fact, nakikita namin siya sa social media platforms openly. Bina-vlog nila yung pag-transfer nila ng USDTs. Pwede ba yun? Ganun ka-brazen? Is it okay? Or nagfe-flex ba sila? Or they just don't know any better? I think it's the lack of knowledge na na bawal. Lalong-lalo na yun dito yung exchanges ng mga ganyan. So, again, there's no law pa rin eh. There's no law that prohibits it. Pero kasi, with regards to yung exchanges na, I think naglabas na ng BSP circular about the banning of a particular cryptocurrency. But I have to speak to BSP about clarification with regards to this specific cryptocurrency yung USDTs. Pero Yusek, ito, talking about cryptocurrency, I think it came from your office na monitor ninyo, no? May galawan. Very heavy po yung transaction ng cryptocurrency. Umabot ng $50 million to $100 million. So that's a lot of money. That's, let's round it off na lang to times 66 billion pesos po. At least, I think, kung tama yung aking yung mga ganito, sabi mo nga, parang it's fairly new in the game. So there's also no way for you to be able to freeze that account. Kasi yung AMLAC rin, hirap na hirap rin po sila to monitor. So far, ang linabas nila yung 12 billion, 2 accounts pa lang yun, and they don't want to name these 2 people. But of course, we more or less have an idea who these 2 people are. Paano yun, Yusek? Hindi ba masyadong parang ang bagal at nakaka-frustrate? Lalo na kayo, no? Ikaw nga yung head ng TWG, pero your hands are tied. Tama ho. In fact, in that meeting ng TWG, dinisclose na ni AMLAC that it was able to freeze around, if I'm not mistaken, 10 to 11 million. I could be wrong. 12 billion po yung sa reports. Ha? 12 billion po sa reports. But okay, let's say, 12 billion yung total assets eh. 12 billion total assets na na-freeze. Yeah. Pero when it comes to USDT, I think 10 to 11 million USDTs. Okay. And that's only because may kausap niyang exchange pumayag at nag-cooperate sa Pilipinas. Yan, based on goodwill, based on cooperation lang yun. Yes. Wala tayong coercive power na tinatawag or yung parang pipilitin natin sila na mag-comply. Naku, napakalungkot naman dyan. Parang may power nga po na matuntun at mag-track, pero wala tayong power over it para makuha natin. Parang hanggang monitoring na lang, pero yung pag-recover talaga, paano po yun? walang ngipin. Doon po talaga, I'm sure, di ba, kung criminal mind ka, talagang ayun ang una mong gagawin. So ano po, bantay na lang tayo? Hindi ho. Actually, nung sinadjust ng ating Solgen at ang ating DOJ na we really now collate tsaka explore, pinapalutang na natin lahat ng MLAT agreement natin, yung mutual legal assistance treaties natin with other countries. Kasi if these countries have laws and have powers over these exchanges, kasi nakaregister pa nila exchange na to, or they have laws against it, magamit natin yon until we can catch up with our own laws.